Sabado na mga kabarangay, 6:18 in the morning. Makulimlim, madilim ang sumasa atin ngayong araw po ng Sabado, mga kabarangay. Ay nako, sa mga ganitong panahon, you know it already, kay sarap higa-higa lang. Hayaan mo na ang labahan. Huwag mo na maglaba today. Oo, naku naman. Hindi naman nila aamuyin yan sa Monday, di ba? Joke lang. Kailangan pa rin. Part pa rin talaga ng araw natin ng paglalaban. No? Kailangan pa rin malabahan yan, mga kabarangay. Pero sumalit na dapat, mga kabarangay. Nako, Sabado na rin, mga kabarangay. Siyempre, Pot and Friends is official ngayong umaga. Good morning! Siyempre kapiling niyo po this morning, Papa Colette on the radio. Isang magandang umaga sa inyo. Araw nga po ng Sabado kung saan, siyempre ito yung araw ng pahinga, mga kabarangay. O di naman kaya sa mga ilan nating mga kabarangay, di ba, it's Laba Day, Saturday? O di kaya mamalengke tayo today, mga kabarangay. Sa mga kabarangay mo natin, siyempre ngayon sa mga oras na to, gising na, nilalabanan ang antok dahil nga medyo kaya hirap nga naman labanan sa mga ganitong panahon, yung tipong, di ba, yung ulan nga hindi na po halos humihinto agad, di ba, ang tagal agad huminto. Kundi naman malakas, di ba, kung mahina man siya, patuloy yung pagpatak ng ulan. Kaya nako, yung napaka-pressed ko sa pakiramdam, ang hirap labanan. Ang sarap matulog. No? Sa mga kabarangay natin, good morning. Sa mga humihiling ng kayakap, ganun talaga. Kapag walang kayakap, tulog na lang. Ngayong umaga, kung wala pa rin kayakap, tulog ulit. Good morning din sa mga kabarangay din po natin. Magiging busy ngayong araw po ng Sabado. At sa mga kabarangay po natin, ang sakit ng ulo kayo ng araw ng Sabado dahil nga, hangover na naman, lasing na naman si kuya mo. Ayoko na. Mga ilang beses mo sinasabi yan. Ilang beses ko na nga sinabi yan eh. Ikaw din gaya-gaya ka din eh. Ayoko nang uminom. Sa mga kabarangay mo natin, gusto po makipagbudahan, text na po sa barangay text line po natin, 0950-7381-028, mga kabarangay. At dahil din Sabado, mga kabarangay, kayo naman po ang magtatanong sa akin, mga kabarangay. Kaya kung may katanungan gumugulo sa inyong isipan, syempre nandito si Papa Colette sa inyong radyo, mga kabarangay. Kasama muna natin this morning sa Melby sa kanilang Wherever You Will Go. Dito yan sa Barangay FM Forever. Oras natin kabarangay, it is now 6:28 in the morning. Welcome back po, friends. Magandang umaga sa mga kabarangay po natin, gising na sa mga oras na to. Busy na. At sa mga kabarangay po natin, chill lang ngayong umaga, wala'y ginagawa, palamig-lamig lang sa kwarto. Good morning po sa inyo, mga kabarangay. Good morning naman po, Pabs. Pamilya naman ko lang si Isay. Ingat ko po lagi habang naghahanda po ako papunta sa Inagawan. Gandang umaga po, Papa Colette. Happy listening. Maraming salamat po. Magandang umaga sa mga kabarangay po natin sa City Nursery, especially daw po sa Oplan Linis Family Takal. Yan daw po to all the DJs of Barangay FM 97.5. Greetings po. Magandang umaga. 368. Happy listening. Babalik ba tayo dito sa Barangay FM Forever? Oras natin kabarangay, 6:43 na po ngayong umaga. Welcome back sa Pot and Friends. Magandang umaga sa mga kabarangay po natin na sa mga oras na to, no, hirap pa rin bumangon. Kasi nga, yung kasama naman niya sa higaan ang ayaw magpabangon. Dito ka lang, be. Wow! Yung pala, di ba? Ikaw lang talaga mag-isa doon sa kwarto. Tapos, parang ang bigat ng katawan mo. Parang may nakayakap. Uy! Kakagulabot! Naka! Pag naman ganon. Kaiba!
Ay, siya dahil dyan, good morning, Bonbon and friend. Kaya naman po magtatanong sa akin kung may katanungan. Siyempre, gumugulo sa inyong isipan, Papa Kulit. Siyempre, narito sa inyong talapihitan. 0950-738-1028. Mga kabarangay, kaya kung may katanungan, siyempre, narito si Papa Kulit, mga kabarangay. Paalala, mga kabarangay, ito ay pawang kalokohan lang, mga kabarangay. Kaya kung ano naman ang aking sasagutin, sana po pagbigyan nyo na. At syempre rin po mga kabarangay, sa mga kabarangay po natin, yan po, ang aking mga isasagot po ay, pwede ko lang sagutin yung mga patungkol lang po sa mga, happening sa buhay. Wag lang po patungkol sa gobyerno, yung mga nangyayari po ngayon. Alam ko po kung ano nangyayari ngayon, kaya sana wag niyo po itanong yun. Dahil ayoko naman po tayong ma-involve doon. Tsaka chill lang tayo, kabarangay. Chill lang tayo dito. At syempre din yan, pera, wag din po tayo magtanong sa pera dahil parehas lang tayong wala nun. Pero kung may seryosong tanong, kabarangay, like I said, syempre kung may seryoso po kayo itatanong sa akin, pwede ko naman din sagutin ng seryoso po yan, mga kabarangay. O siya dahil po dyan, katanungan na po ngayong umaga. Papa Kulit, good morning po. Isang makulimlim na umaga ang sumasa atin. Papa Kulit, tanong ko lang po, kapag po ba ang bakla ay masama, ang tawag po ba doon ay bading? Bading, oo. Kaya nga dapat dapat yung mga na yan, dapat tanggalin na yung pagiging masama nila. Dapat maging na lang sila, guding. Ay, oo. Totoo yun, that's true. Oo, kaya dapat, yan yung bagong nila, guding, kabarangay. Mga yan, mga mabubuting bakla. Pero alam ko, ibang lingwahe lang ang bading tsaka ang bakla, di ba? Yun lang naman ang pinagkaiba nun eh. Yun lang naman yung certain na pinagkaiba na yung language. Basta siya, Tagalog yata ang bakla, oo. Tapos Bisaya ang bading. Kung tama ako, correct me if I'm wrong kung tama ako sa sinabi ko, oo. O siya, good morning, maraming salamat sa iyong katanungan, magandang umaga. Sabi dito, Papa Kulit, magandang umaga po. Bakit po ba kumakanta ang mga palaka tuwing umuulan? Kasi po, para mas tumuloy ang ulan, kabarangay. Kasi gustong gusto nila yung ulan na yan. Eh di ba napansin mo, kapag pangit ang boses, umuulan. Alam nila yung may narinig ka bang napakagandang boses ng palaka? Wala, di ba? Nakarinig ka na ba ng palakang bumibirit? Di ba? Nakita ka naman ng ganun. Wala pa. Yung lahat ng palaka. Kaya po ganun kasi para mag-ulan pa, lalong umulan. Kasi gusto nila yung ulan, kabarangay. Oo, tamo, kapag ikaw kumanta ka din, ganun din. Palakarin ng turing sa'yo. Kung gusto mo paulanin. Dapat nga nung April at nung May, dapat pinakanta natin yung mga natin, kabarangay natin na hindi nabiyayaan ng pagkanta. Ara umulan. Oo, bakit? Babalik pa tayo mamaya dito sa Barangay FM Forever. Good morning. Oras mo natin, mga kabarangay, 6:55 na po ngayong umaga. Welcome back sa Potpot and Friends. Magandang umaga sa mga kabarangay po natin. Nakanako, namumroblema sa mga oras na to dahil isa na lang ang kanyang underwear. Ang hirap ng panahon na ganito, yung tipong, isa pa pala sa mga pinakamahirap na pangyayari pag tuwing tag-ulan. Yung hindi ka natutuyuan ng labahin. Maliban lang kung may pang-dryer kayo, okay yun, di ba? Okay yun. Pero pag yung mga ganitong panahonan, lalo na sa mga kabarangay po natin, walang dryer, di ba?
Ang hirap pagpatuyo ng damit, 'di ba? Ang hirap pagpatuyo ng gamit. Yung tipong kapag ganito ka barangay, ang mangyayari po, yung tipong magsusuot ka ng may amoy amoy labada. O di kaya amoy sabon. 'Di ba? Ang hirap ng ganyan. Papasok ka sa trabaho tapos ganun yung basa pa yung damit. Tapos may aircon pa doon sa nyo, ang sakit sa katawan nun. Promise. Good morning daw, Pops. O yan, good morning sa'yo 281. Magandang umaga sa'yo. 'Di ba? Kapag ganun po yung mga hindi na tawag dyan, hindi natuyo na gamit ka barangay. Ang tendency niyan, malamig sa katawan. Grabe. Masakit. Kay Boss Yams, good morning. Papakulat kami po tayo, always listening. Maraming salamat po sa mga lagi pong nakikinig. Magandang umaga po sa inyo. Happy listening. Sabi naman ho rito, kabati naman po kami ng magandang morning and happy birthday po kay Chloe na nakikinig daw po ngayon. Chloe, happy birthday sa'yo. More birthdays to come. Ayun, magandang umaga and happy listening sa'yo, Chloe, and happy birthday sa'yo na rin. O siya, babalik po tayo mga kabarangay dito sa Barangay FM. Tanong lang, kabarangay. Oras ba natin mga kabarangay? 7:50 na po ngayong umaga. Welcome back po and friends. Magandang umaga sa mga kabarangay po natin. Ayan, sa mga lodis po natin na ngayon po sa mga oras na to, gising na pero ayaw pang bumangon. Nakadilat lang yung mata, ayaw bumangon, di ba? Gusto lang na nakahiga. Tapos yung nanay nila galit na sa kanila. Higa ka pa dyan. Diba? Good morning. Siya sa mga kabarangay din po natin, mga namamalengke, naglalaba. Magandang umaga po sa inyo mga kabarangay. Siya, dahil po dyan, Potpot and Friends po, magandang umaga po sa mga kabarangay din po natin mabiyahe sa mga oras na to. Ingat po mga kabarangay. At syempre dahil Sabado nga, kayo naman po ang magtatanong sa akin. Kung may katanungan, 0950-738-1028 mga kabarangay. Sabi dito, tanong lang po, Papa Kulit. Katanungan galing from 902. Good morning po. Bakit po ba ang mga babae po ay nagme-makeup po? Maraming salamat. Ang reason po niyan, alam nyo ba dati na ang purpose talaga ng makeup ay hindi po talaga pagpapaganda, kundi disguise po talaga kabarangay. Disguise ang use po talaga pagtatago ng mukha. Ngayon, kaya ang mga babae po mahilig magtago po ng mukha para hulihin yung mga mister po nila, mga manloloko. Kasi po pag once na kunyari, pag umuwi sila ng bahay, tapos nakikita nila yung asawa nila na walang makeup, yun yung lagi nila nakikita. So yun yung naaaninag nila. Yan yung common thing. Ay, ito, asawa ko to, walang makeup. Pag may makeup, nag-iiba yung itsura di ba? Halos nag-transform Ngayon, kapag yung asawa niya nakita niya sa labas na may makeup, hindi niya nahalata yun. Hindi nahalata niya yun. Hindi niya nahalata. May makeup, maganda Doon yun. Pag-spy po talaga sa mga mister na, kunyari lalabas po yung mga mister. Pag lalabas po yung mga mister, yung mga misis, lalabas po din po. Kaya di ba tignan mo yung mga misis, nagme-makeup lang po kapag lalabas. Saan ka nakita ng mga babaeng nagme-makeup pag nasa bahay? Wala, di ba? Yun. Pang-espiya po yun sa mga lalaki, mga pasaway. O siguro doon sa asawa po nila na yung feeling nila nanloloko. Yun po yung reason, okay? Siya, maraming salamat. Magandang umaga sa iyong katanungan. Joke lang yun, kayo naman. Sabi dito, Papa Kulit, bakit ba sa tuwing nalalasing ang mga lalaki at babae, bigla pong umiiyak? Depende. Pero alam mo kung bakit laging umiiyak? Most likely lalaki ang umiiyak sa inuman.
Oo. Ang rason kung bakit lalaki po ang madalas na umiiyak sa inuman, kasi sila yung taya. Sila yung nauubusan ng pera. Hindi ka mag-iyak. Ikaw taya. Ikaw lagi naglalabas ng pera. Kahit ako mag-iyak ako. Wala pa ako nainom, mag-iyak ako ha. Kasama ko, lasing lang ako. Lasing lang, nabawasan pa ng pera. Kahit sino iiyak pag ganun. Diba? Tapos sasabihin, thank you lang, ganun lang. Uwian ka pa, yung kasama, wala, magsuka pa. Diba? Lugi kaya. Tapos, napansinin mo, yung mga lasing na hindi umiiyak, kasi hindi sila naggastos eh. Diba? Kaya hindi sila umiiyak kasi hindi po sila gumagastos. Pero pansinin mo, pag yung umiiyak, yung lasing na umiiyak, oo, yan yung mga gumagastos. Kaya umiiyak. Sino naman eh. Diba? I-stress nga pag naubawasan yung pera eh. Babalik pa tayo mamaya din sa Barangay FM Forever. Oras natin kabarangay, 7:28 in the morning. Good morning sa mga kabarangay mo natin kahit Sabado. Maulan man yan o bumabagyo, di ba? Walay hinto sa trabaho. Good morning, good morning. Di ba yung mga kailangan yung kumayod, di ba? Kayod ng kayod, yung akala mo yung parang nagpapakain ng 10 barangay. Diba? Kala mo gano'n lang yung mag-relax naman po. O kahit pa paano po i-relax din po yung katawan kabarangay. Dapat din po ipahinga din ng maayos yan, diba? Sabi ko nga, ang katawan ay parang cellphone po yan. Nawawalan ng battery. At kapag nawawalan ng battery, dapat i-charge, diba? At pag sinacharge, diba? Relax lang. Okay? Siya, sabi dito, good morning po galing from 227, magandang umaga. Papa Kulit, totoo ba na kapag nakikita mo ang iyong true love ay bumabagal ang mundo? Oo, totoo po yan. That's true. Totoo na kapag nakita mo ang iyong true love ay babagal ang mundo. Naalala ko nga yan eh, yung lolo ko, nung nakita niya yung true love niya, si Lola. Nung nakita niya yun, nung time na yun, World War I nung nagkita sila nung lola ko. Oo. Tapos yung una nilang high, nag-COVID na. Bago lang nakapag-high yung lolo ko nung sa lola ko nung COVID na po. Ganon kabagal. Opo. Babalik pa tayo. Dito yan sa Barangay FM Forever. 7:44 in the morning. Welcome back sa Pulpit and Friends. Siyempre, good morning po muna sa mga kabarangay po natin na pagtingin sa orasan ay maaga pa. Tulog ulit. Diba yung mga nag-extend pa po ng tulog at yung mga akala mo naman maigigising po sila ng pagpa 5 minutes po nilang alarm clock. Nag-alarm clock, 5 minutes. Diba 7:30 ang pasok. Diba, bago mag 7:30, syempre, yung iba naman mag-aalam yan 7 o'clock, diba, mas maaga pa sa 7:30, mga ganyan. Diba? Tapos, yung iba po natin kabarangay, pag nag-alarm clock po, diba, simula 7 o'clock hanggang 7:30, 7:30 yung pasok. 7 o'clock, susunod na alarm, 7:05. Yung susunod na naman na alarm, 7:10. Tapos 7:15, mga ganun, 5 minutes, 20 minutes. Hindi, wala epekto yan. Sakit sa ulo lang po epekto niyan, sa totoo lang. Kasi ibabalik mo, itutulog mo, igigising mo, itutulog mo, igigising mo. Di ba? Gigisingin ka ng alarm clock. Eh di sino nabuang? Kaya tingnan mo iba nating kabarangay, pag pumapasok sa trabaho, antok. Kasi pinipilit ibalik yung antok, ginigising ka ng cellphone eh.
Nga! O siya, dahil dyan, may nagtatanong po, good morning po, tanong, galing kay 104. Tanong lang po, Papa Kulit, bakit ba sa pag-ibig mahirap hanapin ang dawan? Ay, kasi hindi naman po hinahanap ang dawan eh. Hindi po siya hinahanap. Sinabi ko na to, nasabi ko na to, medyo mahirap, sige, marami tayong oras. Hindi po siya hinahanap. Ang kailangan po talaga, you have to make the person to be the one. Yung relasyon mo, ngayon, siya yung gawin mong dawan. Kung gusto mo talaga siyang gawing dawan. Okay? Yun yung kung sa tingin mo, sa feeling mo, sa nararamdaman mo, sa relasyon na meron kayo, sa lahat na nakita mo, experiences mo doon sa taong yun, na feeling mo, siya na yung the one, then make him or her the one. Ganun po yun. Hindi po yung totoo na darating ang panahon na meron kayong makikitang the one para sa inyo. Hindi yung totoo. Ipaglaban nyo yung pagmamahalan nyo kabarangay. Oo. Kaya nga ang pag-ibig po, kaya nga ang pagmamahal ay makulit kasi po ipinipilit, inilalaban ng inilalaban. Nagtatagumpay po talaga yung mga tao nagmamahalan kapag ipinaglalaban po nila ang kanilang nararamdaman. Kaya nga medyo ako sa medyo hindi ako naniniwala sa part ng hindi ako naniniwala sa part ng kung kayo talaga. Pag kayo, 'di ba, piliin yung isa't isa. 'Di ba? Yung mga sabi na tawag diyan, pag ganito ganyan, kahit may kahit bala ng kanyon, pag kayo talaga. Tinamaan ng kanyon, hindi tinamaan ka ng kanyon, kayo pa kaya Hindi, you have to give effort sa relasyon. Hindi yan by destiny itself, kabarangay. You have to give effort yan. Kaya nga hindi nga dapat nagtatapos yung pagbibigay ng effort kapag naging kayo na ipaglalaban nyo sa huli. And you will know, malalaman mo na kayo talaga kasi nga ipinaglaban nyo sa huli, kabarangay, yung relasyon nyo. That's it. Kaya masasabi mo, yun talaga yung the one. You have to make the person to be the one. Hindi ka maghahanap ng the one. Kasi hindi mo mahanap yun. I tell you. Paano kung si the one may di ba? May tawag diyan, may ayaw sa iyo. Tao lang naman si the one di ba? 'Di ba? Paano kung may nakita ka, ayaw ko na ganito ganyan kasi nga may standards tayo, 'di ba? Yung mga standards pa man din natin, ang tataas ng standards. Di ba? So, kaya nga for better or worse, di ba? Kaya nga dapat mahalin mo yung tao, good or bad. Yung good and bad niya, magkasama na yan, mamahalin mo yun both ways, gano'n. Siya, babalik pa tayo dito sa Barangay FM Forever. Good morning. Popet and Friends, mga kabarangay, 7:57 ngayong umaga. Magandang morning sa mga kabarangay po natin. Ayan, ngayon ka pa lang ba nagda-diet? Ngayon ka pa lang ba nag-i-exercise? Sabagay, may 2 months pa naman. Oo, kasi pagdating ng bare months kabarangay, nga na. End of the road na yan. Pagdating ng bare months, end of the road na po ang diet. Kasi nga po, pag bare months kabarangay, sunod-sunod ang birthday, ang happenings, diba? Ang mga pangyayari sa buhay po, mga celebration po ay sunod-sunod pagdating ng bare months. Ang dami kayong pinanganak ng bare months. Siyempre may birthday pa, may mga kung ano-ano pang mga kasiyahan ang meron sa bare months, diba? Kaya isahan mo yan pag bare months, kainan. Hindi ka papayat sa panahon ganyan. Lalo na pag December. Ay nako. Siya, dahil po dyan, basta pa tayo ng katanungan mga kabarangay. Galing from
002. Good morning, Papa Kulit. Paano mo po malalaman na makamandag ang ahas? Oy. Dito ko lang po yan ituturo, kabarangay. Ito ay eksperto po ang nakakaalam po nito. Oo. At ako po ay eksperto sa ahas. Alam ko po kung paano malaman kung makamandag yung ahas. Ang ahas po, mga kabarangay, makamandag po yan, depende sa tayo ng ahas. Oo. Makamandag ang ahas, depende sa tayo po yan. Pag mababa yung hindi masyadong matayo yung ahas, hindi po ba makamandag yan? Kasi tignan nyo, tapos pag tayong-tayo yung ahas, yun makamandag po yun. Diba yung cobra nga, diba? Yung cobra, pag aasintan, tayong-tayo, diba? Kasi po makamandag yun. Ganon din po yung mga ibang ahas. Pag tayo yung ahas, makamandag. Ay, nako, I tell you. I tell you, nako kabarangay. Makamandag po yun. Babalik pa tayo mamaya dito sa Barangay FM. Forever. 8:50 na po ngayong umaga. Welcome back sa Podpot and Friends. Good morning po muna sa mga kabarangay po natin. Yan, buhabayahe po ngayon, kumakain. Yan, nag-aagahan. Magandang umaga po. Sabi dito, kain po tayo, Pops Omelette with hot coffee. Oh, sarap naman nun. Pa-play naman po ng song na susunod na habang buhay. Thanks po kay Georgette nga pala ng San Miguel. Magandang umaga po kay Georgette. Good morning po. Papa Kulit, galing kay Marvin, magandang umaga po. Kay Arnel, magandang umaga din daw po. At kay Carlo, magandang umaga po. Sabi dito, Paps, bakit pag in love ka, tingin mo sa ibang lalaki, ang papangit? Ang hirap po tuloy mag-move on. Georgette po ito. Baka di po kayo nakasalamin. Baka malabo lang po paningin nyo. Oo. Hindi po yata pag-ibig yan. Magpa-check up po kayo ng mata. Siguro naman may mga lalaki pa naman gwapot, may nakikita kang gwapong lalaki, di ba? Imposible namang wala, di ba? Sobra naman yan. Pa-check up muna kayo, ha? Tapos balik, kausapin nyo ako ulit. Suot kayo salamin. Yun siguro yung tamang gawin, te. Sabi di, ano to? Ano to? Ibang lalaki ang pangit. Oo. Guwapo, Paps, pero hindi type. Oo, sabi mo kasi, pangit lang eh. Dapat sinabi mo, hindi mo type. Maraming na lalaki, pero hindi mo naman sila type. Oo. Wala ito. Balik ba tayo mamaya dito sa Barangay FM Forever. 8:28 pala. Bigla nagbago yung oras. Pagtingin ko 8:28 na pala. Akala ko 8:27 pa. Nako naman eh. Good morning. Welcome back, Podpot and Friends. Sige, basahin natin yung katanungan na to. Ano ba ang unfair, Paps? Ang mundo o ang pag-ibig? Kasi kung sino pa yung nagmamahal ng tapat sa iyo, siya pa ang niloloko at nasasaktan. Ay. Georgette pa rin po. Ang hirap po mag-move on. Ayun lang. Ay, nako. Paano ba? Paano ko ba sabihin? Medyo gahol sa oras eh. Pero, ito masasabi, baka maguluhan kayo kabarangay. Pero, ang mundo ay unfair. Pero, ang pagiging unfair niya ay fair para sa iba. Alam mo yun, lahat naman tayo nakakatikim ng pagiging unfair na mundo. So, fair ang mundo. Gets nyo? Diba? Hindi lang naman sa isang tao yan sa isang tao lang naman na-apply ang pagiging unfair ng mundo. Sa lahat. So, kahit paano masasabi natin na fair ang mundo. Teka lang, mag-commercial pa ako, ha? Balik tayo sa Barangay FM Forever.
Last part na po ng ating Podpotent Friends, mga kabarangay. Magandang morning po. Last na nga ito, promise. Araw po ng Sabado. Magandang umaga po muna sa mga kabarangay po nating umaasa na pa rin na sana'y matuyo ang kanilang labahin ngayong araw po ng Sabado. Sa bagay, may Sunday pa naman. Diba? May linggo pa naman para matuyo pa ang kanilang mga labahan. At sa mga kabarangay din po nating mga namamalengke ngayon sa Old and New Public Market, magandang umaga. Speaking kay Boss Bats at kay Madam Ala, magandang umaga po sa inyo. Happy listening po, magandang morning po. Sa mga kabarangay po natin na syempre ayan po nakipagtawanan, no? Magandang umaga po sa inyo. Sa mga kabarangay po natin na ang pinunta lang po ay para purihin sila ng mga nagtitinda doon para matawag na pogi, ganda. Magandang umaga po sa inyo. At sa mga kabarangay po nating babiyahe, ngayon po, ingat po mga kabarangay. O siya, bago tayo magtapos, ihahabol na lang lahat ng mga katanungan at pabida ng ating mga kabarangay. Sabi rito, Papa Kulit, tanong ko lang po, ano po bang dapat gawin kapag nakagat ka ng pinakamamandag na insekto? Kapag po nakagat po kayo ng pinakamamandag na insekto po kabarangay, magpakagat din po kayo sa bakterya po, sa may bakterya po ng isang tuko. Tuko o butiki kabarangay. Basta may bakterya sila. Para po yung bakterya nung tuko habulin po yung kamandag ng insekto. Kapag ganun po ang nangyari, maghahabulan po yung dalawang po yun, kakainin po ng bakterya po ng tuko yung kamandag ng insekto. Ang mangyayari, gagaling po kayo. No. Woo! Paalala ha, wag maniniwala ha. Kasi po pag kinagat po kayo ng tuko po, walang bitawan po yun. Yak! Promise, I tell you, walang bitawan yun. Hindi bibitaw yun. Ay, nako. Ay, sus, Ginoo. Diba? Isipin niyo yan. Kalaki. Tas, hindi pa man din yan tawag dyan yung parang hindi agad. Mag-alis sa katawan mo. Kadiri. Ilagay na lang daw sa likod ng ref. Ay, oo. Yung mga damit niyo po, oo, kung kaya naman ilagay na lang sa likod ng ref, 'di ba? Gulat ka, butas. Butas yung damit eh. Sunog eh. Ay, good morning, maraming salamat. Sabi dito, tanong ko lang po, Papa Kulit, paano po ba mag-move on? Tanggapin mo na wala na kayo. Yun ang pinakaunang acceptance, kabarangay. Acceptance po ang pinakaunang at pinakamahalagang bagay. Kasi hanggat hindi mo na-accept na wala na kayo, hindi ka makaka-move on. Promise. Yan po yung yung pinaka-importante sa lahat, acceptance. Hanggat hindi ka napupunta sa parte ng na-acceptance kabarangay, hindi mo magagawa yung mga isusunod na step kabarangay. Oo. Tsaka yan din naman yung pinaka-importante. Once na-accept mo na wala na kayo, na hindi na kayo magkakabalikan, di ba? Na hindi na talaga masusolusyonan ang relasyon nyo, di ba? Kung nagawa nyo naman lahat, di ba, ng dapat lahat ng gawin, diba, nag-usap, diba, napag-usapan naman, at wala talagang mapupuntahan, ayaw na ni girl, ayaw na ni boy, o ayaw na ng both partners, diba, then accept na, you have to accept na ayaw niya na sa'yo, diba, masakit man isipin, masakit man tanggapin, pero that's the truth, diba, kailangan mag-move on, kasi at the end of the day, ikaw lang din ang nasasaktan kabarangay, diba, hindi ko naman sinasabi niya, happy siya sa nangyayari sa inyo, pero kumbaga, siya din po unti-unti nang bumibitaw. So, 'di ba? Kung siya ay nagmo-move on, sana naman din ikaw ay nagmo-move on na rin kabarangay. Then, alam mo 'yun, sunod-sunod na 'yan, 'di ba? Wag ka na mag-stalk. 'Di ba? Wag ka na mag-imbita ng inom, sabay mag-cry. 'Di ba? Magpaka-busy ka. Yung mga
ano na yan. Ito na yung mga normal na mga payo, di ba? Magpaka-busy ka. Kung kailangan mo lumandi, di ba? Then go. Maghanap ka ng, di ba, ng bago mong pagkakaabalahan, di ba? Pagkakabisihan. Then who knows, di ba? Baka sa pinagkakabisihan mo, doon pa makita yung tunay mong pag-ibig, di ba? Doon pa makita yung another partner na naman, di ba? Yung another problem. Partner pala. Sa mga kabarangay, wala na po kong oras. Maraming salamat po. Sa Lunes na magkarinigan, ako yung Papa sa umaga babakulit on the radio. Dito yan sa Barangay FM. Forever. Good morning.